Sen Jinggoy Estrada kakasuhan si Engineer Bryce Hernandez. Hinamon na magpa-lie detector test silang dalawa. Galit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong tao. Sasampahan ko ng kaso yan. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I challenge him right now to take a lie detector test with me. The administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Kamakailan lamang ay binunyag ni dating Bulacan District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez na may mga senador na sangkot sa maanomalyang flood control project. Kabilang sa mga binanggit niyang pangalan ay sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pinangalanan din sina dating 1st District Engineer Henry Alcantara at Undersecretary Robert Bernardo. Anya, tumatanggap ang mga senador ng 30% EC mula sa mga proyekto. Sinabi ni Hernandez na hindi safe si Jinggoy Estrada salungat sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta dahil sangkot siya sa isang maanomalyang flood control project. Sir Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Agad naman nagsagawa ng press briefing ang senador para linawin ang mga paratang sa kanyang ang engineer. Nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na walang katotohanan ang mga alegasyong ibinato sa kanya sa pagdinig ng House Infracom. Anya, hindi niya raw sila magkakilala. Common sense din daw na kung talagang kakilala niya ang mga sangkot sa flood control, dapat noong una pa lang ay nag-inhibit na siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Hindi niya na rin daw matandaan ang picture nila ni Henry Alcantara na ipinakita ni Bryce Hernandez. Sa ngayon, inaaral na raw nila ang pagsasampa ng kaso laban kay Hernandez. Hindi rin daw niya alam ang intensyon nito, pero sa palagay niya ay bumabawi lang si Hernandez dahil siya ang nagpa-contempt dito. Na-cite in contempt ito matapos na magsinungaling sa pagkakasino at paggamit ng fake identity para makapagsugal. Pinabulaanan din ni Estrada na nag-endorso siya ng flood control budget para sa Bulacan dahil ito ay nakalatag na agad sa General Appropriations Act at pwedeng ituro ito sa kahit sinong senador at kongresista. Naunang hinamon ng mambabata si Hernandez na sabay silang sumailalim sa lie detector test sa harap ng publiko para patunayan kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegation, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Pinakulong siya sila. Yung sa 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kaninong senador. Okay. Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Galit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong tao. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? I should have abstained from that hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dininay din niya sa akin. Sasampahan ko ng kaso yan. I have to talk to my lawyers. I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao ngayon.
I asked him kung siya yung Marvin de Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. Didinay niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niya. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served.